My dear brothers and sisters, today from our readings, we can point out the person of Mattathias and of Jesus at the height of their emotions. Mataas ang kanilang mga pakiramdam o ang kanilang mga emosyon. Mattathias grew well with that zeal, not only with anger but zeal for those who would not want to follow the commandments, who would not want to embrace the covenant of the Lord. He was filled with anger, with passion for those trying to break those things out. And similarly, we've heard how Jesus wept over the city of Jerusalem, citing how that city lost many opportunities, lost many visions that they might have seen so well in this life. Mataas ang kanilang mga emosyon at ang kanilang mga galit at lungkot. Pero hindi naman po natatapos ang lahat sa taas ng kanilang galit o sa lalim ng kanilang mga emosyon. Matatanong natin, bakit na lamang nila nasabi ang mga bagay na ito? Why the zealousness? Why the anger? There's one perfect answer for this. They know so well how they too are faith-driven persons. Alam nila na ang kanilang galit ay hindi lamang nananatiling isang galit o isang lakas ng kanilang puso, but all of these, penultimately, they know how they can transform this as a way how they can encounter God, and shall we say, faith-driven. Sinayang kasi ang mga pangako ng Diyos. Sinayang ang mga pagkakataong ibinigay ng Diyos. Nagalit at ang kanilang galit nanggaling din naman sa isang pananampalatayang sana ay dapat nakita nila sana ang mga bagay na ito. And maybe, my dear brothers and sisters, we can also settle ourselves with the same direction and maybe feeling with the Mattathias and of Jesus. Hindi ho ba sa mga madaming nangyayari ngayon na puno na din po tayo? Hindi ho ba sa mga madami nating nabasa at narinig ngayon, tumayo na tayo sa ating mga pagkakatamad, lumabas tayo sa ating mga kanya-kanyang mga comforts, so as once more to raise the rights of everyone. Hindi ho ba nakaramdam na rin tayo na napuno na rin tayo? Una, pinagpapasensyahan pa pero hindi na tayo dapat naloloko ngayon. Tama ho, walang masamang ilabas ang mga galit na iyan. Pero hindi ho ba't mga taong may pananampalataya ho tayo na makita ang mga bagay na ito sa ilalim din ng ating pananampalataya. That in the walk of life, in this battle of life, may we also be faith-driven. And what would a faith-driven person would do in his life? He or she knows to pray. He or she knows how the Spirit of God can move history and people. And most of all, faith-driven people would not forget to pray even in such circumstances. Ihaharap pa rin lagi sa Diyos ang galit. Ihaharap pa rin sa Diyos ang madaming pagkadismaya upang sa gayon ayun ang pagkakataon ng Diyos para mabuhos niya ang kanyang sarili sa atin. We know our own temperaments, but we are children of God. In this life, may we also be faith-driven so as to see graces going through us and following after us as we continue our life.